Hello mga ka-infinity! So, Miss Keyword ng Criminology. So, 2025. This is my first video na gagawin ko sa pagbabalik natin sa field ng Criminology. So, the first topic where we are going to talk is all about the justifying circumstance under Article 11 of the Revised Penal Code. So, bawat video natin, isa-isay natin yung mga circumstance. So, ang una natin is the Article 11. Ano ang meron kay Article 11 or yung sinasabi nating justifying circumstance? Ito yung kino-considered nating circumstance kung saan po yung krimen na ginawa mo ay maaring hindi magkaroon ng liability. So, ano yun pwedeng dalawang liability ba na maaari nating makuha kapag tayo nag-commit ng crime? Isang civil liability at isang criminal liability. But under the Article 11, ito yung possibility na hindi maibigay sa'yo provided na ito ay kinakailangan mo patunayan sa korte. So, ano yung mga example natin under the justifying circumstance? So, ito yung first. May dalawa akong situation na ipapaliwanag sa inyo na pwedeng pumasok sa justifying. So, the first situation, halimbawa, inutusan ka ng girlfriend mo na bumili sa tindahan. Bumili ng napkin. So, ngayon, dahil gabi na, pumunta ka ngayon sa store gamit yung motor mo. Kaya lang, pagpunta mo sa store, bigla ka na lang inabangan ng isang lalaki na inundayan ka ng saksak. So, dahil hindi ka nakapanlaban, dahil nakamotor ka, nabigla ka, natumbay yung motor mo, nasaksak ka ngayon, pero sa balikat. Na naging dahilan kung bakit nakatakbo ka pa rin. So, nung tumatakbo ka na, pagtingin mo sa likod, tinignan mo kung hinahabol ka pa rin, kahit naiwan mo na yung motor mo, nakita mo, hinahabol ka pa din. So, ngayon, nagbigay ito ng sobrang takot sa'yo. Sakto, may nakita kang sanga para, kumbaga, depensa mo sa sarili mo kung sakali na malapitan ka. Ngayon, malapit na ulit siya sa'yo, uundayan ka na naman ng saksak. Ang ginawa mo na, hinampas mo na siya ng sanga na naging dahilan kung bakit yung pananaksak na gagawin niya sa'yo ay sa sarili niya na isaksak. So, meaning, siguro dinipensa mo yung kutsilyo na isasaksak sa'yo sa sarili niya na itusok. So, ito yung naging cause of death noong tao na nananaksak sa'yo. So, parang nangyari, lumalabas ngayon, siya yung namatay. Ngayon, papasok dito yung tanong, may krimen ka bang ginawa? So, under Article 11 ng ating Revised Penal Code or Justifying Circumstance, as provided na meron kang bigat ng pagpapatunay, na dinipensahan mo lang ang iyong sarili, although marami pang trial na mangyayari to, pero pag napatunayan mo siya na forms of self-defense, ikaw ay maaring mabigyan ng justifying na walang kulong at walang bayad. Okay? Ano pa yung pangalawang example natin? Under the battered woman syndrome. Ito na yung pangalawang situational. Ano yung battered woman syndrome natin? Ito po yung depensa ng isang babae na dumaan sa mga cycle ng pangmamaltrato, pang-aabuso, pananakit sa kanyang kasintahan, asawa, or dating kinakasama. As long as ang sinasabi dito, meron kayong tinatawag na sex kagad. Diba parang intimate relationship. Okay? So, ibig sabihin na intimate relationship, may nangyayari sa inyo. So, halimbawa, si A bilang babae, mahal na mahal mo yung jowa mo.
Okay? Now, may 3 stage ang battered woman. Kailangan mong patunayan ito. The first one is the tension building. The second one is acute battering. And the third one is tranquil loving. Yung 3 stage na to, kinakailangan 2 cycle maulit. Ibig sabihin, yung 3 stage, 2 beses dapat maulit at higit pa. At dito na i-consider na meron ka ng psychological problem. At dito daw papasok yung magiging factors kung bakit nag-iiba ang behavior ng isang babae na maaaring magresulta ng pagpatay niya or pananakit niya sa kanyang asawa, sa kanyang kasintahan, kinakasama. So kung halimbawa napatay mo yung kinakasama mo at napatunayan mo na dumaan ka sa 3 stage at naulit ito sa 2 pagkakataon, ikaw ay kwalipikado under justifying circumstances. Walang kulong, walang bayad. Meaning, walang civil liability at walang criminal liability. Nakukuha po. So, next topic natin, ano ba ang pagkakaiba ng civil liability at criminal liability? And then, sa ibang mga videos natin, tatakil natin ano pa yung mga circumstance natin na maaring makapagpababa, makapagpataas ng krimen na ginawa mo. So, under the Article 12, 13, 14, 15, itatapik natin to. Sana may natutunan tayo sa simpleng video natin. Si Miss Keyword ng Criminology na nagsasabi sa inyong walang pangarap na hindi pinaghihirapan at as long as malinis ang puso mo, makakamtan mo yan. So, keep updated sa atin new videos. Bye-bye!